Ako ay 63 taong gulang at palaging natutulog na may isang matang dilat. Iyan ang laging sinasabi sa aking ng yumaong kong asawa, si Marfa. Gorde Volkov. Ang taong kayang makarinig ang pagbahingang isang gamu-gamo sa gitna ng isang bagyo. Hindi siya nakakamali. Kaya nang mag-vibrate ang telepono ko sa hating gabi at 4 minuto, isang Huwebes ng Nobyembre. Kalahati na akong gising bago pa man matapos ang unang ring. Nasa Tver kami, sa Distrito N. Savolgi. Isa sa mga kaya kung saan mas matanda pa nga puno nga o kaysa sa mga bahay at kung saan kilalang bawat kapitbahay ang iyong sasakyan sa tunok pa lang ng makina. Isang tahimik na kaya, matitibay na pader. Ang uring lugar kung saan walang nangyayari maliban sa gabing iyon. Tiningnan ko ang screen, Demian. Maligayang pagdating sa ang tunay na pahihigantingang isang ama. Kumuhang makakain, umupo ng comfortable at huwag kalimutan. Ang magataw sa makwentong ito ay may lahat ng pagkakataon na kumilos ng marangal. Gumawa lang sila ng maling pagpili. Mag-iwan ng komento at huwag kalimutang mag-subscribe. Magugustuhan ninyo dito. Sumikip ang dibdib ko sa parang hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Ang panganay kong anak ay hindi tumawag sa akin pakalipas ng 9 gabi mula pa nung libing ng kanyang ina. Hindi ugali ni Demian Volkov ang mga tawag sa gabi. Siya ay isang taong may ritual. Isang tawag sa 7 ng umaga. Isang text message para sa kaarawan eksaktong 2 araw bago. At mga greeting card na sulat kamay na parang noong 1987. Siya ang pinakadisiplinadong nilalang na iniluwal ko sa mundo. At sinasabi ko ito bilang isang taong gumugol ng 22 taon bilang isang team leader sa isang pabrika ng papel na hindi kailanman nahuli sa pagpasok. Sinagot ko ang tawag bago ang pangalawang vibration. Damian. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Hindi natataranta. Mas malala pa sa taranta. Kontrolado. Ang tonong isang lalaking matagal nang nagsasanay para sa tawag na ito. Huwag kang magsalita. Makinig ka lang. Kailangan kong gawin mo ng eksakto ang sasabihin ko sa iyo at gawin mo ito ngayon. Umupo ako ng tuwid sa aking kama. Anak, hating gabi na. Ama. Isang bagay sa salitang iyon ang nagpatayo sa akin na parang poste. 2 beses ko pa lang narito ang pagpapatuloy ng pagsasalin sa Filipino. Narinig si Damian na gumamit ng ganong tono sa buong buhay ko. Isang beses nung ibinalita niyang kumalat na ang cancer ng kanyang ina. At isa pa nung sabihin niyang makukulong siya para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Nakikinig ako, sabi ko. Patayin mo ang lahat ng ilaw sa bahay. Huwag mong hawakan ang computer. Huwag kang lalapit sa router. Umakyat ka sa atiko. I-lock mo ang pinto mula sa loob. At ama, huminto siya. Naririnig ko ang kanyang pahinga. Huwag kang magsasabingang kahit ano kay Tikon. Biglang lumamig sa loob gnasilit. Si Tikhon Gradov, ang aking manugang, ang asawang anak kong si Dariana sa loob gnah 9 na taon. Ang lalaking natutulog sa guest room sa kabilang panik lang ng dingding ko sa nakalipas na 4 na araw dahil, ayon sa kanya, near-renovate ang kanilang apartment sa sentro ng Moscow at mas gusto niyang manatili muna sa kanyang biyenan ng ilang araw. Naniwala ako sa kanya. Ipinagluto ko siya ni roast. Pinainom ko siya ni pinakamaganda kong Armenian cognac. Demian, bulong ko. Tinatakot mo ako. Mabuti iyan, sabi niya, at bahagyang nanginig ang kanyang boses. Matakot ka, manahimik ka at umakyat ka na. Hindi na ako nagtanong pa. Binaktas ko ang bahay sa dilim na parang isang multo, 12 hakbang sa koridor, lakpas sa mga nakakwadrong litrato ng mga bata nung nagbabakasyon sa Crimea, lakpas sa burda ni Marfa na nakasabit malapit sa aparador ng mga lino. Ang tahanan ay kung nasaan ang puso, isang bagay na itinutring kong gasgas noon, pero ngayon ay tila napakasakit pakinggan. Matapos akyatin ang makitit na hagdan patungong attic, nilok ko ang pinto, umupo sa isang lumang carton na may tatak na Marfa manggadamit pang winter at sinubukang alalahanin kung paano huminga. Hindi ko pa alam noon
Pero nakaupo, napala ako sa ibabaw ang isang sikretong nakabaon sa loob ng 8 taon. Ang atik ng bahay ko ay isang lugar na hindi patapos. Noon pa man ay gusto na itong gawing reading room ni Marfa. Hindi iyon natuloy, kaya puro insulation lang, malumang muebles, makarton, at 2 bilog na bintana na nakaharap sa likod bahay ang naroon na nagpapapasok ng sapat na liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas para makakita ng mga hugis. 4 beses ko lang itong naakyat mula nang pumanaw siya. Nakakita akong bitak sa sahig malapit sa silangang dingding. Ang kahoy ay bumukol dahil sa isang tulo na inayos 2 taginit na ang nakalipas. Idinikit ko ang aking mata roon, dalang instinto higit sa intensyon. Madilim ang guest room sa ibaba. Pagkatapos, isang ilaw ang nag-click. Nakatayo si Tikhon Gradov sa gitnang silid, naka-undershirt at pantalon, habang tinitingnan ang kanyang relo. Kamukhang-kamuha siya ng kung sino siya sa tingin ko. Isang lalaking parang galing sa Chatalog. Malinis, pursigido, at may taglay na kagwapuhang hindi kailanman umaabot sa kanyang mamata. Nagtatrabaho siya sa isang investment fund. O iyon ang sabi niya sa mga gathering, capital allocation at asset restructuring. Madalas akong magbiro noon na kailangan ko pangang translator para lang makasalo sa hapunan ang sarili kong manugang. Tumatawa si Dariana. Ngumingiti si Tikhon na parang binibigyan ako ng pabor. Pumunta siya sa kabilang sulok ng silid kung saan itinatabi ko ang isang lumang aparador na pagmamayari ng ina ni Marfa. Itinulak niya ito ng walang kahirap-hirap na parang ginawa na niya ito noon pa na parang alam niya ang eksaktong bigat nito. Sa ilalim nito ay may bahaging sahig na katulad ng iba. Maliban sa yumuko si Tikhon, pinindot ang 2 daliri sa gilid ng molding at isang panel ang malinis na bumukas. Sa ilalim na panel na iyon ay may isang safe. Gusto kong maintindihan ninyo ang isang bagay. Nanirahan ako sa bahay na ito sa loob ng 26 na taon. Ako mismo ang nagtayo ng 2 mga silid na ito gamit ang sarili kong mga kamay. Kabisado ko ang bawat huning ng sahig, bawat marupok na bahagi ng semento, bawat switch na bumabara kapag umulan. Hindi ko alam na may safe room. Gaano na ito katagal dun? Naisip ko, gaano na ito katagal nandon? Pinanut ko si Tikhon habang iniikot ang dial kaliwa, kanan kaliwa. Nabuksan niya ito sa loob ng wala pang 20 segundo. Dinukot niya ang loob nito at naglabas ng isang makapal na folder na may garter. Umupo siya sa gilid ng kama at pinuksan ito. Sa ilalim ng tama ng ilaw ng lampara, sa pamamagitan ng bitak sa sahig, nakita ko kung ano ang nasa ibabaw. Isang dokumentong mukhang opisyal, maraming teksto at may mga lagda sa ibaba. Hindi ko mabasa ang lahat mula sa kinalalagyan ko, pero kitang-kita ang ulong balita. Huling habilin at testamento at sa ibaba nito sa mas maliit na titik, Marfa Elizarovna Volkova. Tumigil sa pagsunod ang aking makamay sa isang sandali. May testamento si Marfa. Siyempre, magkasama naming isinulat iyon noong 2009 sa isang notaryo sa Kalye Sovietskaya. Nakita ko ang paglagda sa dokumentong iyon. May kopya ako nito sa aking file sa ibaba, sa isang birding folder na may tata na mahalaga sa sulat kamay ni Marfa. Ang mana ay naayos na 2 taon matapos siyang mawala. Hinati ito kina Demian, Dariana, at sa akin, na may konting pamana para kay Sneana. Ang roommate ni Dariana sa universidad at ninangnang kanilang mga anak na minahal ni Marfa na parang sarili niyang pamangkin. Iyon ang testamento. Ang tanging testamento, nandun ako. Kaya, ano ang ginagawa ni Tikhon Gradov habang inilalabas ang dokumentong ito mula sa isang nakatagong safe sa bahay ko sa ganap na ika-12, 17 niya hating gabi? Idinin ko ang aking mata sa bitak ng gano'n na lamang kaya naramdaman ko na ang tekstura ng kahoy sa aking pisngi. Naglipat siya ng pahina. Pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay huminto siya. Kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang kumuhang litrato sa mga pahina. Kalmado, metodikal,
Parang isang taong tinatapos ang isang gawaing matagal ng sinimulan. 4 na araw na siya sa bahay na ito, naisip ko, at nahintay siya hanggang sa makatiyak siyang tulog na ako. Sinabi ni Demian, huwag kang magsasabi ng kahit ano kay Tikhon. Hindi mag-ingat ka, hindi maaring may problema, kundi huwag kang magsasabi ng kahit ano kay Tikhon. Parang isang taong alam na alam ang pinapasok niya, parang isang taong inihahanda ang tumpak na gabing ito sa loob ng maraming taon. Narito ang pagpapatuloy at pagtatapos ng kwento sa Filipino. Sumandal ako sa dingding sa dilim at nagsimulang mag-isip. Nakulong si Demian 8 taon na ang nakalilipas. Inakusahan siyang panloloko fraud sa mga kontratang gobyerno. May ma-ebidensyang sumulpot na lang kung saan. Isang kaso na umusat sa bilis na hindi kapanipaniwala. Tumanggi si Demian sa isang public defender dahil alam niyang minanipula ang lahat. Nagdusa siya ng 22 buwan sa isang penal colony. Lumabas siyang mas tahimik kaysa noong pumasok siya. Nagawa niyang linisin ng bahagya ang kanyang record. Hindi ko alam kung paano bumangon siya at pagkatapos ay pumasok sa FSB Intelligence Service. Akala ko noon ay ginawa niya ito para gawing misyon ang kanyang sakit. Siguradong maiyak sa tuwa si Marfa kung nakita niya ang badge ng kanyang anak. Pero habang nakaupo sa atik na iyon, nakikinig kay Tikhon Gradov na kinukunan ng litrato ang testamentong hindi dapat umiiral. Nagsimula kong maisip na hindi pumasok si Demian sa serbisyo dahil lang sa inspirasyon. Marahil ay ginawa niya ito dahil sa isang layunin. Hindi ko pa alam noon, pero gumugol ang anak kong 11 taon sa pagsubaybay sa lalaking natutulog ngayon sa aking guest room. At ako naman, nagluluto pang roast para sa lalaking iyon. Namatay ang ilaw sa ibaba. Hindi ako kumilos ng matagal. Nanatili akong nakaupo sa dilim. Napapaligiran ng winter coat ni Marfa, ang amoying cheddar, at ang pakiramdam na parang gumuho ang sahig sa ilalim ng aking mapaa. Isang kaisipan ang paulit-ulit sa utak ko, matalim na parang talim, makakaranas. Si Tikhon Gradov ng pinakamasamang dinner celebration sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung gaano ako katumpak sa kaisipang iyon. Ang madaling araw sa Tver ay hindi agad dumarating. Pinapalitan lang nito ng tahimik ang madilim na abo habang sumasala ang liwanag sa mga puno ng oak. Namatay ang ilaw sa posta. Nagsimulang humuni ang unang ibon. 4 na oras na ako sa atik na iyon. Ipinapaalala ang aking matuhod ang bawat minutong lumipas. Bayernes ng umaga noon. Ika, 4:47. Hindi ako nakatulog. Halos hindi ako gumalaw. Nakaupo lang ako sa karton madamit. Inulit ang parehong kalkulasyon. Hindi nagbabago ang sagot. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Demian. Nandun ka pa ba sa itaas? Sumagot ako. Saan mo pa ba ako gustong mapunta? 3 tuldok ang lumabas. Pagkatapos, bumaba ka sa gilid na pinto. Huwag kang magbubukas ng ilaw. Nandito siya. Akala ko magmamaneho siya buong gabi. Ang sasakyan ni Demian, isang itim na SUV, ay nakaparada 2 bahay ang layo, patay ang makina. Lumabas ako ng nakatsinalas. Parang isang taong nawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay. Tinawid ko ang bakuran sa ginaw ng Nobyembre at sumakay sa passenger seat. Mukhang hindi nakatulog ang anak ko sa loob ng 3 araw na nalaman kong totoo pala sa huli. Siya ay 38 taong gulang na pero mukhang 45 at mas lalo siyang nagmukhang kamukhang kanyang ina. Ang parehong panga, ang parehong mga mata na hindi nagsasayang ng oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Nakasibilyan siyang damit, walang badge na makikita, si Demian lang, ang aking anak na nakaupo sa dilim na may folder sa kanyang kandungan. Napakakapal na parang kaya nitong makpabagsak ng kabayo. Tiningnan ko siya ng matagal. Roast? Sabi ko. Napapikit siya. Ano? Ipinagluto ko siya ni roast, Demian. Ibinigay ko sa kanya ang pinakamaganda kong konyak. May dumaan sa kanyang mukha. Hindi ngiti, kundi aninong isang alaala. Alam ko, Papa, sana tinawagan mo ako ng mas maaga. Hindi ko pwedeng gawin iyon,
Mahina niyang sabi, at naramdaman ko ang bigat ng kanyang nga salita, ang bigat ng batas, ng proseso, at ng 8 taong paghihintay, hindi hanggat wala akong material na ebidensya. Puro haka-haka lang ang lahat bago ang gabing ito. Kailangan ko siyang makitang buksan ang safe na iyon. Humarap ako sa kanya. Alam mo ang tungkol sa safe. Alam ko ang tungkol sa safe 14 na buwan na ang nakalilipas. Ang lamig sa labas ay wala kumpara sa nararamdaman ko sa aking dibdib. Magsalita ka, utos ko. Nagsalita siya. Nagsalita siya sa loob ng 41 minuto at hindi ko siya pinutol kahit isang beses. Nagsimula ang lahat sa pera. Ang mana ni Marfa ay hindi naman ganun kalaki, ang bahay, insurance, at isang savings account na matiyaga niyang pinuno sa loob ng 30 taon. Halos 40 milyong rubles ang kabuuan. Hindi ito kayamanan ng isang bilyonaryo, pero sapat na. Sapat na para interesan ng iba. Ang tunay na testamento, ang nakita kong nilagdaan ni Marfa noong 2009 habang hawak ko ang kanyang kamay dahil nanginginig siya matapos ang kemo ay nakahati sa lahat sa 3 pantay na bahagi. Para kay Damian, Dariana, at sa akin na may 1 milyong rubles para kay Snezhana. Iyon ang tunay na testamento. Pero ang testamentong hinamit para sa mana ay iba. Ang bahagi ni Damian ay ginawang 100 rubles na lang. At ang natitira ay inilipat kay Dariana at dahil doon kay Tikhon, ang lalaking next setup sa anak ko para makulong habang ninanakaw niya ang mana. Paano? Tanong ko. May kakilala siya sa opisina ng notaryo, sabi ni Damian. Isang clerk na binayaran para palitan ang nga dokumento bago ito irehistro. Ang orihinal ay itinago. Naniniwala. Kaming itinago ito ni Tikhon bilang insurance. Isang patunay na alam niya ang tunay na habilin sakaling may kumuha ang mana balang araw. Naisip ko, ginamit ni Tikhon ang dokumentong iyon bilang panakot o tali sa aking anak na babay. At ang akusasyon NG fraud, tanong ko. Bumuntong hininga si Damian. Gawa-gawa. May kaibigan si Tikhon sa isang brokerage firm. Gumawa silang ang pekeng trail ng transaksyon na nakaturo sa akin. Sa loob ng 6 na linggo, nandun na ang kaso sa korte. Huminto siya. Gusto kong maintindihan mo kung gaano ito kalinis, Papa. Plano ito bago pa man niya alukin ng kasal si Dariana. Ang huling pangungusap na iyon ay parang isang brick na tumama sa bintana. Bago pa siya mag-propose, binala na ni Tikhon ang pagkawasa ng buhay ng aking anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Tiningnan ako ni Damian. Dahil pupunta ka kay Dariana. At si Dariana ay pupunta kay Tikhon. At tataka si Tikhon. O baka may mas masama pang mangyari. Kailangan kong isipin niyang panalo siya. At ang safe. Binabantayan na namin ang bahay na ito sa loob ng 8 buwan. Alam naming binuksan niya ito noong Pasko. Hindi lang kami makapasok ng walang search warrant, kaya nahintay kaming siya ang lumapit sa amin. Ginamit mo ang bahay ko bilang pain. Sabi ko, ginamit ko ang kanyang kasakiman bilang pain, pagtatama ni Damian. Gusto kong magalit sa kanya, pero sa ilalim ngang lahat ng iyon ang 4 na oras sa atik, ang 22 buwan sa kulungan nakaramdam ako ngang pagmamalaki. Tama ang ginawa ngang anak ko. At ngayon, tanong ko, naglabas si Damian ng isang imbitasyon. Kulay cream na papel gintong matitik Tikhon at Dariana Gradov. 9 na anniversary ng kasal. Sabado, Nobyembre 14, 7:00 PM. Restaurant ang Iban ang Apoy, The Firebird, Sentro ang Langsad. Bukas ng gabi, hahayaan natin siyang namnamin ang kanyang appetizers, sabi ni Damian. At pagkatapos, tatapusin na natin ito. Tumango ako. Nandun si Snejana sa hapunan na iyon, sabi ko. Sinabi ni Damian na alam na ni Snejana ang lahat 6 na buwan na ang nakalilipas at tumulong siya sa pag-verify ng mga dokumento. Sabado, Nobyembre 14. Nahising ako na alas 7.
Nagluto ako na kumpletong almusal. Pababa si Tikon na alas 8:15, mukhang presko, at humingi na kape. Ngumiti ako at nanalangin sa sarili ko. Namnamin mo ang huling kapeng iyan bilang isang malayang tao. Dumating ang gabi. Ang restaurant na ang gibon na apoy ay isang maranjang lugar sa Tver. Dumating ako na 6:45 de la tarde. Ang mesa ay pangwalo. Dumating si Snejana at hinawakan ang kamay ko. Magugustuhan ito ni Marfa, bulong niya. Dumating ang iba pang mga bisita, kasama na sina Dariana at Tikon. Masaya si Dariana sa kanyang berdeng damit. Si Tikon naman ay parang isang politiko nakikipagkamay. Tumatawa, nagbubuhos ng alak. Akala mo ay siya ang pinakamabait na tao sa mundo. Habang inihahain ang main course, bumukas ang pintong restaurant. Pumasok si Demian Volkov na may kasamang dalawang kasamahan. Tumahimik ang buong paligid. Nakita ni Dariana si Demian. Demian, mabuti at nakarating ka, sabi niya. Pero nang makita niya ang makasama nito, nawala ang kanyang boses. Lumapit si Demian sa dulo ng mesa, sa harap ni Tikhon. Tikhon Alexandrovich Gradov, sabi niya sa isang kalmadong boses. Ikaw ay arestado sa kasong fraud, obstruction of justice, at falsification ng mga legal na dokumento. Naging parang bato ang mesa. Ano ito? Sabi ni Tikhon. Sinusubukang magmukhang matapang. Anniversary namin? Ito. Hawak ko ang orihinal na testamento, Tikhon, sabi ni Demian. Hawak ko ang laman ng safe. Ang malitratong kinuha mo nung Huwebes ng gabi. Ang testimonyang clerk na binayaran mo. At ang iyong kaibigan sa Moscow? Binabatikan niya mula sa kanyang selda. Nawalan ng kulay ang mukha ni Tikhon. Tumingin siya sa akin. Tinitigan ko lang siya ng malamig. Umupo ka sa mesa ko, uminom ng konyak ko, at itinuring mo akong tanga. Ngayon, tapos na ang palabas mo, isip ko, piniringgan, handcuffed. Si Tikhon, hindi siya lumaban. Tumingin siya kay Dariana bago inilabas ng restaurant. Naiwang tulala si Dariana. Lumapit si Demian kay Dariana. Patawad, sabi niya. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ng mas maga. Ang tunay na testamento ni Mama, bulong ni Dariana. O, sabi ni Demian. Pantay-pantay ang lahat, gaya ang gusto niya. Yumakap sa akin si Dariana at umiyak ng tahimik. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang luha. Masarap ba ang pagkain dito? Tanong niya. Nais niyang ituloy ang gabi kasama ang kanyang tunay na pamilya. At kumain kami. 3 linggo ang lumipas, isang Martes ng umaga. Nakatayo ako sa bintana ng kusina habang tinitignan ang puno ng oak. Sa ibabaw ng mesa ay ang berdeng folder na may sulat kamay ni Marfa. Mahalaga. Sa loob nito ay ang orihinal na testamento na nairehistro na sa wakas sa korte. Ang matunay na salita ni Marfa, ang bersyon kung saan hindi binura ang kanyang anak. Hinawakan ko ang folder. Nakuha na natin siya. Marfa, bulong ko sa hangin. Medyo matagal, pero nakuha rin natin siya. Uminom akong kape, at sa unang pagkakataon sa loob kam 8 taon, ang lasa nito ay eksakto kung ano ang dapat lasang katarungan at kapayapaan.